to grow your YouTube channel. Paano ka magsa-stand out sa napakadaming small and big YouTubers sa buong mundo? Oo, alam ko, nakakasad minsan. Lalo na kung wala kang nakukuhang views sa video na in-upload mo. At hindi din nadadagdagan ang mga subs mo. May mga times na hindi mo alam kung paano magsisimula. At may mga times din na hindi mo alam kung ano ang gagawin mo sa mismong channel mo. Okay, so sa video na ito, mag-share lang po ako ng simpleng tips and realizations from my experiences sa YouTube. But for now, please give this video a thumbs up. Hello po sa lahat na nanonood ng video na ito. Ako nga pala ang inyong Ate Kit, and please subscribe. Pa-subscribe po. Subscribe po kayo sa channel na ito, RBK Good News. Sa channel na ito, nag-share po ako ng things to do to grow spiritually, things to do sa buhay, and yung kahit ngayon, nagtatry ako mag-share tungkol sa YouTube, no? Hindi naman ako masyadong magaling sa YouTube kasi baguhan pa lang ako, pero gusto ko lang mag-share ng kahit konting kaalaman ko galing sa mga experiences ko as a small YouTuber. Okay, so una sa lahat, alamin mo kung ano ba talaga ang purpose mo, bakit gusto mong buuin ang iyong YouTube channel. Ano ba ang purpose ng mga ina-upload mong videos? At kapag nasagot mo na ang katanungang yan, pwede ka nang mag-umpisa. Pwede ka nang magsimula. So halimbawa, gusto mong mag-share kung paano ka binago ni Lord, or gusto mong mag-share ng word ni Lord, or gusto mong makatulong sa kapwa sa pamamagitan ng pag-share mo ng pwedeng inspirational video, pwedeng motivational, pwedeng simpleng how-to video, yan. As long as nakakatulong sa kapwa, no? Pwede mo din itong gamitin kung gusto mo mag-grow as an individual. Kasi habang minimanage mo ang YouTube channel mo, nag-grow ka din as an individual. So yun, no? Alamin mo muna ang purpose. Ito pa, dapat yung content mo, quality. Yung tipong magagamit talaga ng mga subscribers mo, or ng mga viewers, or yung mga taong mapapadaan doon sa video mo. At dapat din na yung video mo or content mo ay searchable. So, dapat yung title na gagamitin mo, searchable. Okay, so pwede ka namang mag-research kung ano ba yung mga searchable titles. At ano ba yung niche mo, ano ba yung content na gagawin mo. Ano ba yung nababagay na title doon sa content mo. Wag naman yung title na hindi talaga ma-search. Okay, so ang mga tips ko, yun nga sabi ko kanina, dapat alam mo ang purpose mo, kung bakit gusto mong gawin ang isang content na yan, or gusto mong magsimula sa yung YouTube channel. Tapos pangalawa, dapat yung content mo searchable. So yung title mo, dapat searchable yon. At dapat engaging yung videos mo. Dapat engaging yung videos mo. Okay? Yung mga topics mo, yung makaka-relate din yung mga subscribers mo. Okay? Okay, so ang realizations ko dito sa YouTube, kasi sa February, magiging 1 year na ako dito sa YouTube journey ko, no? Realizations, hindi madali. At yung mga contents dapat pinag-iisipan. Basta yun guys, challenging talaga ang pag-YouTube, no? Dapat mag-brainstorming ka din minsan kasama yung halimbawa kaibigan mo or asawa mo o mama mo, mga kapatid mo. Tsaka dapat pinagpaplanuhan. Comment po kayo sa video na ito. Salamat po sa inyong suporta. At gusto ko kayong iwanan ng isang Bible verse, Psalms 31 verse 24. Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. Hanggang sa susunod, salamat.